May mensahe ang Diyos sa atin. Ikaw at ako ay marumit makasalanan na kailangan magrepent. Kailangan nating magsisi bago mahuli ang lahat. Huwag tayong magpakabulag sa bulong ng demonyo sa atin. Alam nyo, ang demonyo na sa tabi lang natin yan. Humahanap ng paraan na makapasok sa iyo. Yung tipong sasabihin niya na kailangan mahulog ka sa bitan ko. Huwag tayong magpakamangmang. Yung tipong alam na natin yung tama't mali pero nagpakabulag tayo sa katotohanan. Alam mo yung sinasabi na bawal na ang Diyos-Diyusan pero ayaw mo tanggapin ang katotohanan. Yung sinasabing walang bakla at tumboy pero nakikipagtali ka pa rin sa kapwa mo babae, kapwa mo lalaki. Kailan pa tayo magsisisi? Kailan pa tayo magbabago? Pag huli na ang lahat? Yung tipo mawawala ka na sa mundo? Alam nyo guys, pag namatay tayo, lalabas yung kaluluwa natin. Yung kaluluwa natin nakakaramdam yan sa second life. Ang katawan natin ay isang alabok lang. Di ba? Nakakita na ba kayo ng mga patay na sinusunog ng mga kamag-anak nila? Di ba pag sinusunog, nilalagay nila doon sa parang garapon? Abo na, di ba? Abo na. So sa madaling salita guys, yung katawan natin hindi talaga to nakakaramdam. Manhid tong katawan natin, walang pakiramdam. Alam niyo kung bakit? Kurutin mo sarili mo, kurutin mo. Sampalin mo na malakas, kaliwat ka na, sampalin mo. Nakakaramdam ka ng sakit, tama? Pero, pag oras na lumabas ang kaluluwa mo sa katawan mo, yung katawan natin, susunugin ng kamag-anak natin to kasi patay na tayo. Babalsa mo kung anong gagawin sa atin. Hindi na tayo magre-reklamo, no? Hindi na tayo aaray. Kasi ang nangyari, kaluluwa kasi ang nakakaramdam ng sakit, hindi katawan natin. Ngayon, yung mga babala dito sa mundo, yan yung mga reminding sa atin ng Diyos na ang gusto niyang sabihin sa atin ay magrepent tayo, magsisi tayo. Katulad na lang ng Bible, yan yung number 1 na paalala o reminding sa atin lahat. Yung mga nagsisharing about of God, words about of God. Ako, kung sino pa man. Yan yung mga taong ginagamit ng Diyos para i-remind ka. I-remind din ako na magsisi na tayo. Sasabihin mo, nakakaya naman magsisi, marumit makasalanan ako. Guys, bumaba ang Diyos dito para sa ating mga makasalanan at marumi. Magsisi tayo. Alam niyo sa totoo lang, kailangan natin magpalo kay Jesus. Kailangan natin magrepent. Masakit man pakinggan pero itong katotohanan. Bakla tumboy ay isang makasalanan at makamandag na pain ng demonyo. Yun ang katotohanan. Pero pag ang mga bakla tumboy at nagsisi at nagrepent, ang mga bakla tumboy ay mga recruiter yan papuntang langit. Pag ang bakla tumboy nagsisi, maraming mahihikayat papuntang langit. Pero pag ang bakla tumboy hindi magsisisi, maraming marirekrut papuntang impyerno. Tandaan natin yan guys. Ikaw na nanonood at ako, pareho lang tayong dalawa, marumit makasalanan. Wala tayong dapat ipagmalaki sa mundong ito dahil tanging Diyos lang ang mayroong karapatan. May longer sa bawat isa sa atin na magdesisyon kung anong gagawin niya sa buhay natin. Yung tipong bubuhayin kanya na matagal, kaya niyang gawin yun. Kahit umabot ka pa ng 100, 150, 120, kahit ilang taon pa gusto niya, mabubuhay ka na malakas pa rin. Totoo yun. Pero, ikaw nagmamalaki ka, mayabang ka, marami akong pera, malakas ako. Pag pinahindulot ng Diyos na mismong araw na to mawala ka, mawawala ka. Kasi Diyos yun. Panginoon yun. Siya kasi yung naglikha sa atin dito sa mundong ito. Ikaw at ako, nilikha niya lang.
Tandaan natin yan. Huwag tayong magpakabulag, huwag tayong magpakamangmang sa bulong ng Diablo sa atin. Alam mo yung tipong makakarinig ka ng mga sharing of God, sasabihin mo sa sarili mo, boring, ginagamit ang Facebook para kumita. Guys, alam niyo ba sa panahon ngayon, high-tech na. Ang mga demonyo nandito na online, nagre-recruit sila papuntang impyerno. Why not pa kaya ang mga anak ng Diyos? Oo, kumikita tayo sa Facebook. Totoo naman yan. Marami na naging ebidensya. Actually, ako hindi pa talaga kumikita. Pero siguro doon na rin papunta niyan just because of God, ha? Pero di ba mas maganda yung tipong nagbablog ka? Yung nakikilala ka ng mga kapwa mo tao. Nakilala ka nila bilang isang vlogger na nagsisharing words about of God. Di ba? Kaysa nakikilala ka bilang isang vlogger na ikaw ay isang makasarili, marumi, kasalanan. So, wala masyadong value sa mga nanonood sa'yo. O, nandun lang yung point na kumita. Malaking pera. Marami namang vlogger na ganyan. Maraming pera, malaking kinita. Lahat ng kalukuhan, kabalbalang ginawa para lang kumita. Kasi hindi naman kailangan ng malaking pera eh. Oo, mas malakas kumita ang mga vlogger na hindi maka-Diyos. Totoo yun. Kasi, siyempre, tayo kasi mga tao, masarap panoorin ang kalukuhan, kabalbalan, kabastusan. Yung kasi ang gustong panoorin natin. Pero itong mga words of God, boring sa atin yan. Boring. Lalo na pag sinabi nyo, may mapanood kayo magsisharing about of God, sasabihin niya, purihin ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Hallelujah. Diba? Pag mayroong magsisharing ng ganyan, sasabihin agad ninyo, boring. Scroll na. Hindi pat na. Pero sumunod ng page, yung pinanood nyo, susunod na yung andun yung sumasayaw yung babae, kita yung panty, lawlaw ang behind. Tuwang-tuwa ka pa, mag-comment ka pa, napakahaba. Samantalang sa words of God, like lang, di mo magawa. Alam nyo ba yung magsisharing about of God, yung papakinggan nyo, pagkaing spiritually din yun. Kailangan natin palakasin yung espiritu natin. Kasi oras na manghina ang espiritu na yan natin, pag oras na bumigay ang espiritu natin, kahit malakas ka, mamamatay ka. Di ba marami kayo nabalitaan ng mga taong malalakas pero biglang natumba. Mga taong malalakas pero hindi na nagising. Di ba? Kasi yung kaluluwa no, naghihingalo na. Gaano ka ba kadalas nagugutom? Diba? Sa isang araw, dapat 3 times a day lang. Pero tayo, dahil sa sobrang gutom, lagi nagugutom yung physically natin, maya-maya tayo kumakain. Umagahan, merienda, tanghalian, merienda, hapunan, magmerienda pa. Before pa mag-sleep, merienda pa. Diba? Samantala ang kaluluwa, kahit isang amen lang, thank you for everything, God, never nating masabi. So, walang pagkain ang kaluluwa natin. Tapos magugulat ka na lang. Kapitbahay mo, lakas-lakas, mapera, mayaman, namatay. Kasi yung kaluluwa niya naghihingalo na walang pagkaing spiritually. Huwag niyong pagtawanan yung mga ganong salita. Huwag kayong magpakabulag sa bulong ng demonyo. Yung tipong sinasabi na bawal ang bakla tumboy. Alam nyo guys, ang dami ng bakla tumboy dito sa buong mundong ito. Totoo yun. Kahit ikaw na nanonood, alam mo sarili mo. Baguhin mo sarili mo. Ikaw at ako marumi. Ako rin ay makasalanan at marumi. Kailangan ko din mag-repent. Ikaw at ako ay kailangan mag-repent. Ako nangangaral ako dito, pero pati sarili ko pinapangaralan ko. Nagbuka man ako ng salita dito, nagbitaw man ako ng salita dito, hindi ko pinaplano kung ano ang sasabihin ko. Yung tipong mag-pray ako, God please guide me, I do not know what I'm saying. Hindi ko alam kung ano sasabihin ko. Guide me God, ikaw nang bahala sa akin. And then, kusa na nagbibitaw yung bibig ko kung ano sasabihin. Kasi ang gusto ng Diyos, mag-repent tayo. Ang gusto ng Diyos, baguhin natin yung pagkatao natin bilang isang nilalang dito sa mundo. Huwag tayong magpakabulag at magpakamangmang. Mayroon tayong talino, kaalaman na pinagkaloob ng Diyos sa atin. Totoo yun. Ikaw at ako, matalino tayo. Kung gagamitin natin sa tama ang talino na pinagkaloob sa atin ng Diyos.
Kasi mayroong mga matalino na ginagamit sa kalukuhan, ginagamit sa kabalbalan. Hindi inaalintana ang kapahamakang dumating o darating sa buhay niya. Kasi nabubulag na nga sa bulong o sa kasalanan na ginawa ng demonyo sa buhay niya. Totoo yun. Yung tipong nagpakasarap ka, nagpakasaya ka, laklak dito, babae doon, lalaki doon, makipagtalik sa kapwa babae, makipagtalik sa kapwa lalaki. Ang sarap ng pakiramdam, happy. May sahod na malaki. Ay mayroon pang tinatawag na easy to get money. Nagpakasasa. Guys, napakamangmang nating mga tao. Makasarili tayo. Wala tayong takot at respeto sa Diyos. Ngayon, pag may sakunang dumating, binaha kayo sa lugar, yung tipong inabot na yung second floor nyo, kunting space na lang. Panginoon, tulungan mo kami. Tulungan. Diba? So, alam mo, sa kabila ng ginawa mo, marumit mo kasalanan, hindi ka nag-repent, hindi ka nagpasalamat. Yung space na yun na ilang ano na lang, na dahil naghingi ka, naabag pa rin ng Diyos sa'yo. Naawa pa rin ng Diyos sa atin. Sige, ililigtas kita, anak. Napakabait ng Diyos sa buhay natin. Pero tayo, wala tayong utang na loob. Isipin mo, ilan na yung nakasama mong babae sa buhay mo bilang isang tumboy? 10, 7, 5, whatever ilan pa. Nakikipaglaro ka lang. Ikaw, bakla ka, ilan na yung lalaki na kasama mo? Diba? Pero nag-decide ka mag-repent kay God. So si God tatanggapin ka, tatanggapin pa rin tayo. Kung mapatunayan natin unya na nag-repent ka, hindi tumatanggi ang Diyos sa atin. Kasi alam ni God kung ano yung nilalaman ng puso't isip natin. Kahit ikaw mismo sarili mo na, hindi ako sigurado, nahiya ako. Pero si God sigurado siya kung nagsisisi ka o hindi. Kailangan natin magsisi. Kailangan natin mag-repent. Huwag natin ikahiya ang pagkatao natin. Huwag nating hayaan na apakan ang pagkatao natin. Huwag nating hayaan na pagharian tayo ng mga demonyo. Ang demonyo ay dininintal tayo. Ang demonyo ay pinapainan tayo. Dahil ang gusto niya, madala tayo sa impyerno. Yun ang gusto ng demonyo. Akin ka lang, sa oras na magbago ka, marami kang mahikayat papuntang langit. Sasabihin ng demonyo sa'yo. Kaya huwag kang sumuko. Huwag mo pahindulutan o bigyan ng puwang ang demonyo sa buhay mo. Ando na yung point na nagkasala ka, marumi ka, pero repent lang, magsisi tayo, isurrender natin kay God lahat yan at kaya tayong patawarin. Dahil wala namang imposible sa Diyos. Diyos kasi yun, Panginoon siya. Ikaw at ako ay nilikha niya. Lahat ng tao sa mundo, lahat na nakikita mo, lahat ng nakikita, bawat silip mo, lahat yan ay galing sa Diyos. Wala ang tao na sabi mo, pagmamayari ng tao, gawa ng tao. Lahat to, kahit ikaw at ako, galing tayo sa Diyos. Lagi nating tandaan yan. Ang demonyo nagmamadali kasi alam niya malapit na ang katapusan. Alam ng demonyo na mapaparusahan na siya sa impyerno. Alam niya yun eh. Dahil sa ginawa niya sa atin, ngayon ginagawa niya, nagmamadali na siya. Kung pwede lang bigyan ka ng 1 milyon ngayong araw na to, gagawin niya para mapain o mahulog ka lang sa impyerno. Alam niyo guys, minsan yung demonyo ginagawa ng ibang demonyo, yung mga demonyo, no? Yung ibang tao, pinapanalo nila sa sugal. Nananalo ng 200, 300, 500, 1 milyon. Pinapainan ng demonyo. Kaya tuloy yung taong nananalo, naging laman na ng utak niya, pera at sugal. Pero hindi alam ng taong yun, unti-unti na pala siyang nahuhulog sa impyerno. Kasi tayong mga tao, pag hindi tayo nagsisi, no? Yung tipong buhay tayo dito sa mundo, alam natin marumi tayo, makasalanan tayo, maraming mga taong ginamit ang Diyos para palalahanan tayo. Yung tipong buhay tayo, pero yung kaluluwa natin, nandun na sa bungad ng impyerno. Nakatayo na sa bungad. Hinihintay na lang na maano tayo. Mag-goodbye tayo dito sa mundo natin. At diretso na hulog sa impyerno. Nakakatawa pakinggan, pero itong katotohanan. Kung ayaw mo maniwala, problema mo yan, kaibigan. Tandaan mo yan.
Buhay mo nakataya dito. Buhay ko nakataya dito. Ang espiritu mo at ang espiritu ko ay nangangailangan ng kaligtasang espiritually. Ang impyerno, totoo. Nakita mo yung bulkan? Di ba ang bulkan? Pag sumabog yan, may lumalabas na tubig na apoy. So sa ilalim ng impyerno, merong tubig na apoy. Sa ilalim ng lupa ay impyerno. Yun ang katotohanan. Yung Bible, totoo rin yan. Sasabihin ng iba, bakit naman kami maniniwala sa Bible? Hindi naman totoo yan. Gawa-gawa lang ng tao yan. Lahat ng tao ginagawa ng paraan para may kahit, para kumita ng pera. Ganon, makatwiran natin mga mangmang. Oo, totoo yan. Ang Bible, gawa talaga ng tao yan. Kasi ang Holy Spirit ng Diyos, nandun sa taong ginamit niya. Hindi niya nilagay yung Holy Spirit doon sa manok. Hindi nilagay ng Holy Spirit ng Diyos doon sa baka, sa unggoy. Palagi natin, pinasok yung Holy Spirit ng Diyos doon sa manok. Ngayon, nagsulat ang manok sa Bible. Oh, maintindihan mo? Yung sulat? Kalam? Oh, maintindihan mo ba? Hindi. Di ba hindi? So, gagamitin ng Diyos yung kapwa natin tao para maintindihan natin yung nilalaman ng Bible. Di ba? Alam nyo, sa totoo lang, sa kabila ng pagkukulang, pagkakasala natin, napakamangmang natin mga nilalang dito sa mundong ito. Pero ang Diyos, lagi pa rin siyang gumagawa ng paraan para magkaroon tayo ng chance na mag-repent. Mahal tayo ng Diyos. Mahal na mahal niya tayo. Magising tayo sa katotohanan. Ikaw at ako ay mahal ng Diyos. Ang gusto ng Diyos, magsisi ka, magsisi ako. Ang gusto ng Diyos, nasa ginawa niyang paraiso, sa ginawa niyang hinanda niya sa langit, ay makarating lahat tayo. Dahil nilikha niya tayo eh. Kahit gaano tayo karami dito sa mundo to, milyon, bilyong tao, namumonitor ng Diyos ang bawat isa sa atin. Ganun kapangyarihan ang Diyos. Kahit yung buhok natin, bilang niya yan. Kahit yung maiiksi nating buhok, bilang ng Diyos yan. Sasabihin mo, imposible, nakakatawa. Huwag ka magsalita ng ganyan. Dahil bawat salita mo na hindi kaganda at karumaldumal sa paranig ng Diyos, may nakakatakdang kaparusahan yan. Yung tipong may nagsisharing sa'yo about of God, tapos napagtatawanan mo lang, kapatid, mag-ingat ka. Baka mamaya sa kakatawa mo, nanigas ka. Makinig ka lang. Mahalin natin ng Diyos, magkaroon tayo ng takot at respeto sa Diyos. Minsan may isip nyo ba? Bakit mo napanood to? Bakit ka nag-stay dito kahit mahaba ang istorya? Hindi ka naman interesado sa salita ng Diyos pero nag-stay ka. Agree ka naman sa mga sinasabi ko, lalo sa Diyos-Diyosan at tumibakla, pero nag-stay ka. Alam mo bakit? Kasi ikaw, tinatawag ng Diyos. Kasi ikaw, mahal ka ng Diyos. Alam ni God na mahal mo siya. Kisingin mo sarili mo, mahal ka ng Diyos. Subukan mong buksan ang pagkatao mo. Pumikit ka, Jesus name, lumayo ka demon. Mabubuksan yung spiritually mo. Alam mo mangyayari, doon mo ma-realize na, mahal kita God. Oo, marumit makasalanan ako. Marumit makasalanan ka. Pero si God, kaya tayong baguhin. Kaya tayong linisin. Totoo yun, guys. Huwag natin baliwalain ang mga pangaral sa atin ng Diyos dito sa mundong ito. Maraming tao ginagamit ang Diyos dito para i-sharing about words of God. Marami din namang demonyo na nagpapanggap na mga alagad ng Diyos para iligaw ka sa katotohanan. Ganito lang yan, guys, para maintindihan at malaman mo kung sino ang true at hindi. Kailangan damdamin mo dito at gamitin mo ang talino mong pinagkalob sa iyo ng Diyos. Tandaan mo yan. Lagi nating tandaan, walang ibang Diyos na maliban sa langit, maliban kay Yahweh. Siya lang. Huwag ka sumamba sa kahoy na bato. Kahoy at bato na sinasamba bilang santo at Diyos nyo. Huwag kayo sumamba. Isa lang ang pagsasamba natin, Diyos lang. Tsaka huwag kayong, ito pa, number 1 pa, iwasan nyo pala no, na magdasal kayo na may Jesus, Maria, Jose, Santimaan, kung ano pinagagawa yung kuros-kuros na ganong pagsasama mga gunana. Huwag nyong gawin yan, guys. Alam nyo kasi ganito ang kwento niyan, ha? Kaya sa mga Katoliko, mayroong sign of cross na magdasal. Kasi ganito yan. Yung unang panahon,
Si Jesus gustong ipako sa krus, di ba? Di ba lahat ng mga tao noon nandun sa labas? Dahil lahat ng tao noon gustong ipapako si Jesus sa krus. Yung ibang tao malayo, malayo. Ngayon hindi sila marinig yung nagja-judge kay Jesus o magdi-decide kung ipako si Jesus. Ngayon ang gusto nilang iparating na makita o maalaman nila kung anong gusto nila. Yung ibang tao sa malayo nagsa-sign of cross, sabi, ganyan at ganun. So, ang ibig sabihin nun, ipako si Jesus sa krus. So, maraming mga tao nakakita at malalayo, ganun. So, isa na yun sa ginamit ng demonyo yung ganong cross. Sa tuwing nagsasign ka ng cross, parang gusto mong sabihin na ipako uli si Jesus sa cross. Pahirapan uli ang Diyos sa cross. Iwasan natin yan. Yan ang katotohanan. Ikaw mismo may talino ka, may kaalaman ka. Sige, mag-isip ka lang. Isipin mo mabuti lahat ng sinasabi ko. Bakit nga naman nagko-cross? Para saan yung cross? Santo Maria, Santo Papa, kung ano, hindi din Father, the Son, the Holy Spirit. O anong purpose nun? Hindi din Father, the Son. O, para saan? Diba? Ganun yun. Alam mo, ang demonyo gumagawa yan. Lahat ng paraan gagawin yan. Maibligaw lang tayo sa katotohanan. Huwag kang matakot na, ay ganito, ganyan. Hindi naman dapat kinakatakutan ng mga demonyo eh. Pag ang Diyos ang kakampi mo, ang demonyo, yung tipong didikit lang siya sa'yo, mapapasok na hindi ka malalapitan. Yung tipong pagtulog mo, hindi ka rin malalapitan ng demonyo dahil ang Diyos ang magkukover sa'yo. Yung tipong magpapadala siya ng anghel sa'yo para kubiran at bantayan ka, gagabayan ka sa bawat kilos, bawat panalita mo. Hindi mahalaga ang kayamanan ng makarangya. Yung makakain ka lang, may matirahan ka lang, may magamit ka lang. Ang importante natin dito ay mapalawak natin ang kaalaman. Mapalawak ang mga taong maidala sa langit, o mapalawak ang mga taong madala o ma-recruit sa langit. May ilawak ang mga iglesia, yung mga taong sa Diyos lang umaasa at may takot. Ganun yun. Huwag tayong magpakabulag sa bulong ng demonyo sa'yo. Yung tipong, dito ako masaya, pakilamira ka. Tapos minsan magkukomment pa yung iba rito, galit sa'yo. Huwag mo pakialaman, walang bakit yung pare. Guys, yung pare, yung Katoliko, ang mga pare hindi nagsisharing ng Bible sa mga Katoliko dahil ayaw nilang malaman ang katotohanan. Ang mga pare kasi guys, nabulag na tuluyan yan ng mga demonyo. Totoo yun guys. Yung mga nag-decide ng pare, tuluyan ng binulag ng demonyo yan. Sila yung mga ginamit ng demonyo para mapalawak ang iglesia nila papuntang impyerno. Diba? Ang impyerno. Mas marami pang napupunta sa masama eh. Alam niyo ba guys? Sa 10 taong tawagin, isa lang ang nakikinig. Sa 100 tinatawag ng Diyos, 10 lang ang nakikinig. Sa 1,000 tatawagin ng Diyos, 100 lang ang nakikinig. Sa 1,000,000 na tawagin ng Diyos, ilan ba? 100,000 lang ang makikinig. Ang hilingin natin guys, sana isa tayo sa kinuling ni God na makikinig. Nakakatawa pakinggan, pero yun ang katotohanan. Kung ayaw maniwala, problema mo yan. Kung hindi mo kayang paniwalaan at hindi mo kayang tanggapin, ikaw ang magdadala ng hirap. Ikaw ang magdadanas ng hirap. Yung espiritu mo ang nanghihingalo. Yung espiritu mo ang nangangailangan ng kaligtasan. Huwag tayong magpakabulag, magpakamangmang. Dahil ang demonyo, lahat gagawin, mahulog lang tayo sa bitag niya. Lahat ng pangkahinaan natin, ipapain niya. Sasabihin ng demonyo sa'yo, may nagsishare sa'yo about of God. Akas man, boring. May kumakatok sa pinto mo. Mag-share lang po about words of God. Sasabihin na, ay naku, istorbo ka. Mamaya, maglalaba pa ako. Bubulang din mo siya, istorbo lang yan. Palsi mo na yan. Alis ka na lang. Ba? Alam nyo guys, sa totoo lang, no? Hindi natin kailangan magpakamangmang talaga sa mundong ito. Pero kung ayaw mong paniwalaan yung mga sinasabi ko, di, okay lang yan. Buhay mo yan.
Buhay mo yan, buhay ko to. Yan, kung handa ka na sa impyerno, paghandaan mo. Tandaan mo, pag oras na dumating ka sa time na nasa impyerno ka, yung sakit na sinusunog na bakal, yung tipong aaray ka na walang hanggan, yung tipong mahal na mahal mong tao na sa impyerno, nang dahil sa katigasan ng ulo mo, nang dahil sa hindi mo pagdesisyo mag-repent, magdaranas ka ng hirap. Sasabihin mo pareho lang, pag namatay pareho lang. Hindi, oy, parasang ka man lang. Yung kaluluwa kasi natin, nakakaramdam ng sakit to. Sakit. So, pag lumabas yung kaluluwa natin, nakakaramdam pa rin ng sakit. Kasi kaluluwa nga nakakaramdam, kaluluwa. Kaluluwa natin ang nakakaramdam. Pag namatay ang tao, susunugin, balsamor, whatever ang gagawin, nilibing. Hindi na umaaray ang patay, ang bangkay. Kaluluwa natin, pag lumabas dito, nakakaramdam pa rin ng sakit. O, di ba? Naisip nyo ba? Umaaray tayo. O nga no, maisip lang, o nga no. Ibig sabihin, kaluluwa pala lumalabas, kaluluwa pala nakakaramdam ng sakit. Kasi, yung patay susunugin, yung patay ibalsamor, yung patay ililibing pero hindi na umaaray. Oo nga, tama nga, di ba? Pero ang kaluluwa, pag lumabas sa katawan natin yan, lalabas yan. Nakakaramdam, saan ako banda? Saan ako? Bakit andito ako? Tapos, ano to? Ngayon, kaya hindi ka nakinig sa calling sa iniga dito sa lupa. Tipong binigyan ka ng chance na magsisi kasi buhay ka pa, pinapaliwala mo. So, ang kaluluwa mo, kaluluwa natin, kung di tayo magsisi, impyerno. Yun yung sakit na walang hanggan. Yung uod na hindi namatay-matay, yung ahas na hindi mamatay-matay, napupulupot sa'yo, kakagat sa'yo at nasusunog ka. Sumisigaw ka sa sakit na walang katumbas, na walang hanggan. Kasi nga, kaluluwa nga nakakaramdam. Kaluluwa nga ang nagdaranas ng sakit, hindi katawan, kapatid. Gumising ka at gumising din ako. Kailangan natin magsisi. Huwag nating baliwalain ang mga pangaral sa atin ng Diyos dito sa mundong ito. Yung pagmamahal sa atin ng Diyos, napakataas, napakahaba ng pasensya niya. Sa ilang henerasyon, sa ilang taon tayo nagitiis, naghintay. Diba? Nagtiis tayo sa hirap dito sa buhay. Nagtiis tayo sa buhay na napakahirap. Yung nagtatrabaho tayo na kayo dito sa kulang pa sa pagkain. Ang masaklap pa nito, ganito, yung tipong hirap ka na dito sa lupa, pagod ka na, tapos hindi ka pa magsisi, hindi ka pa mag-repent, hindi ka pa mag-decide na sumunod sa Diyos, or binabaliwala mo yung pangaral, or lahat binabaliwala mo, wala kang pakialam, kasi ayaw mo mga mag-repent. So, ang nangyari doon, hirap ka na, pagdating sa impyerno, mas hirap na hirap ka. Ganun yun. Diba? Okay lang naman na maghirap tayo dito sa mundo. Yung tipong pakapagod, ganyan. Tapos nagrepent ka, papasalangit ka. Paniwalaan natin to. Ngayon, kung ayaw maniwala, choice mo yan. May utak ka, may sariling talino ka. Pareho tayo, pinagkaluban tayo ng Diyos. Lahat ng mga salita na naririnig mo online, pagbulay-bulayan mo kung totoo ba mga sinasabi ko. If you don't want to believe, hanapin mo sa Bible na bawal makipagtalik sa kapwa lalaki, kapwa babae. Doon sa unang Korinto, chapter 6, verse 9, kapatid. Kung ikaw nakipagtalik sa kapwa mo babae, kung ikaw nakipagtalik sa kapwa mo lalaki, kapatid, ngayon pa lang ihinto mo na yan. Alam ko, naintindihan kita, masakit at mahirap yan, parang hirap kang huminga. Naintindihan kita, kapatid, kasi isa rin akong ganyan. Nanggaling ako dyan. Pero I'm decided to follow Jesus. And then I'm repent. Nawa ipahindulot ng Diyos na tuluyan ako magbago. Ganon ka rin sana, kapatid. Sabay tayo. Paniwalaan mo salita ng Diyos, hindi pinapaniwalaan mo mga kalukuhan, kabalbalan. Ngayon, kung di ka maniniwala, choice mo yan. Lagi nating tandaan, ang Diyos hindi nagkulang sa atin magpaalala.
Alam mo yung tipong buhay ka pa pero maraming taong ginamit ng Diyos, kinuling, kung anong ginagawa. Basa Bible, kautok sa'yo. Hindi nagkulang ang Diyos sa atin ha. Tandaan natin, hindi nagkulang ang Diyos sa atin na tulungan tayo o remind din sa atin na mag-repent tayo. Ngayon, kung mamatay tayo na wala tayo sa Diyos, kasalanan natin yun. Dahil ang sabi ng Diyos, everyone repent. Lahat tayo. Dahil hindi ba nga, God calling us, repent all. Tandaan natin yan.